So ayun, what's up mga kababayan, mga ayan, katekram. Welcome back sa ating YouTube channel at ito po ay special request. Wait lang, ayusin natin yung camera. Yan. Ito po ay special request ng ating mga butihing tagapanood, no? Na tayo ay magbigay ng reaksyon. Okay, sa hindi matapos-tapos na issue regarding dito kay David at kay Tekram. Okay? So, kung matatandaan nyo mga kababayan, no, mga katekram, tayo po before ay nagre-react dito sa bata. Tayo po ay nagbibigay ng ating saloobin, opinion at nagdedepensa kay Dave way back before pa. No, nung nasa poder pa siya ni Tekram or ni Tatay Tekram. Okay? So, ito mga kababayan, para kaya nakikita nyo dyan sa screen, no? Bata pa si Dave. At yan yung kauna-unahan mga kababayan. Alam ko napanood nyo na to. Pero ito kasi ay magiging ano natin, magiging tawag dito, highlights natin or magiging kukuhanan natin siya ng ating saloobin. Kailangan kasi natin magbalik sa simula Saan ba na uwi at paano ba napunta yung issue na to sa ganitong estado, 'di ba? Ng samahan ni Tekram at ni Dave, 'di ba? Or ng Batang Kargador sa makatuwid. Kasi mga kababayan, ang nangyayari ngayon ay sulsulan, bangayan, 'di ba? Defender versus defender ni Tekram versus dun sa mga defender ni Dave or mga gumagamit kay Dave na kung tawagin wakwak, 'di ba? So hindi naman nabago 'yan dito sa mga sa mga ganitong klaseng senaryo. Especially dito po sa estado ni Dave, 'di ba? Kaya po etong usapin na ito ay hindi matapos-tapos dahil yung sa side ni Dave din kasi ay panay din ang tirada, 'di ba? Kaya hindi na natapos yung bangayan. So ito yung magiging kukuha na natin mga kababayan, tong kauna-unahang video ni Dave. Kukuha na natin to ng mga puntos. Okay? Step by step, punto per punto, kung ano ba at paano ba, no? At kung sino ba ang talagang merong pagkukulang. Okay? Kung si Dave ba ang may pagkukulang o si Tekram ang may pagkukulang. Okay? So, ayan. Bago tayo magsimula, ayan, magpapakilala muna tayo. Ako nga po pala si Birador Pikwa. At shoutout sa mga viewers natin noon pa dito sa Tekram community. Ayan, at shoutout kala Ballpoint Man. Ayan, at Team Daddy Frankie, shoutout din. Team Tekram, shoutout. At sa lahat po ng bumubuo ng Tekram community, shoutout sa inyong lahat, mabuhay kayo at God bless everyone. So ito mga kababayan, no? Kung makikita nyo dyan, ito yung video na kung saan unang nakuha or unang nakilala ni Tekram si hindi pa vlogger si Tekram dito mga kababayan. Hindi pa po siya tanyag, ika nga. Kasi ito yung kauna-unahang nag-viral. 'Di ba? Sa video ni Dave, batang-bata pa siya. Musmus pa siya. At Batang Kargador nga. 'Di ba? Kung tawagin natin noon. Okay. So, eto mga kababayan. Unang-una kasi, mga kababayan, nagkaroon ng argumento. 'Di ba? Sa pagitan ni Tekram at pagiging suwail di umano ni ni Dave, 'di ba? So paano ba nagsimula yan, mga kababayan? So dito makikita natin, mga kababayan, no, dito sa video natin na i-play ngayon, okay? Dito natin maiintindihan Okay, dito po natin maiintindihan kung paano, kailangan kasi bago tayo magbigay ng konklusyon, let's 'di ba? Return
Okay? Or let's get back, 'di ba? In the first place, doon sa unang pangyayari ng senaryo kung bakit nagkaroon. Okay? Tatlong kilo kanina po. Wala po ako sasabihin sa kanila eh. Limang kilo. O ayan, nakikita nyo nung araw mga kababayan, naiyak na si Dane. Naiiyak siya sa pangyayari ng buhay niya. Okay, but all of a sudden, parang dininggin ng Diyos. Okay, ang ano niya, no? Ang buhay niya. May ibinigay na tao upang tulungan siya. Tama, mali? Diba? Kasi, unang-una, mga kababayan, accidentally lang ito. Kung uunawain natin mabuti, accidental lang. It's destiny, mga kababayan. Na pagsamahin or pagtagpuin, no, ng Panginoon Diyos, itong dalawang ito. Itong magtatay na ito. Diba? Alam natin yon. Okay? Panganay po. Panganay ka. Yung mga... Kilala mo yung mayor natin ngayon? Opo. Anong pangalan? Mayor Isko po. Yan, gawa ni Tekram. Oh, mag-subscribe kayo sa niya, YouTube channel. Yan, ha? Eto dito mga kababayan, dito tayo naantig lahat. Dito napukaw ang ating atensyon nung bata pa si Dave. Na ngayon ay binata na, may kakayanan na magdesisyon para sa sarili niya. Pero ito kasi mga kababayan, desisyon niya rin sa sarili niya ito eh. Sa kamusmusang desisyon niya. Okay? So, naipicture ito ni Tekram, okay, ni Tatay Tekram noong January 2020 pa. So, it was, it was 5 years ago, okay, nung, nung 2020 ba, tama? Kung susumahin natin, ilang taon na rin ang lumipas. 'Di ba? So, eto mga kababayan, hindi ko alam kung nire-upload to, pero ang alam ko, pandemic ito eh. Tama ba ako mga kababayan? Or bago mag-pandemic? Okay, so eto mga kababayan, tuloy natin. Kasi dito tayo marami makikitang puntos kung paano ba nagsimula itong ano na ito, 'di ba? Buhay na meron si Dave at buhay na meron si Tekram. Okay? Kung makikita nyo dyan mga kababayan, grabe yung grabe yung dinanas talaga ni Dave. So, kaya ganun na lamang naawa itong si Tekram dito kay Dave dahil ayaw niyang makita na may ganitong edad na bata na nagtatrabaho. Sa musmus na edad na supposed to be dapat nag-aaral. 'Di ba? Yun yung pinupunto ni Tekram noon na gusto niya makapag-aral. At tayo'y actually hindi naman pinanlimos ni Tekram ito eh. Hindi po pinanlimos ni Tekram itong bata. 'Di ba? Hindi po pinanlimos. Ito ay nakabuo ng isang fandom na tutulong sa kanya. 'Di ba? Tutulong, gustong tulungan at baguhin ang buhay ni Dave. 'Di ba? Isa po kayo. Oo, ikaw na nanonood. I'm sure, isa ka sa mga nahook sa buhay nito ni Dave. Isa ka sa mga nabigyan, no, ng tawag dito, pagnanasa, no, natulungan itong bata upang makaraos, upang makasurvive at mabigyan ng magandang kinabukasan. Okay? Yan naman ay nangyari sa mga susunod. Okay.
sa buhay na dapat kasama ang magulang para madaling maabot ang mga ito. Totoo. Ito kasi, this is one of a kind, inspirational vlog ni Tekram na na-cover niya sa kanyang vlogs. Ito po ay isa sa mga ano talaga ito may kabuluhan, ika nga. At talaga nakapagpukaw ng atensyon ng maraming Pilipino. Okay? Iba't ibang bansa. Diba? Nakayapak pa, no? Ayan na, doon sa mga nagtatanong, bakit nandiyan ka pa? Matagal na yan. Matagal na yan video na yan. Okay? Andito po tayo para maintindihan ng lubusan. Kung saan, paano nagsimula at paano nagtapos. Okay? Kasi kung walang simula, hindi natin maiintindihan yung pagtatapos. Diba? So, dun muna tayo sa simula. No? Bago tayo pumunta sa pagtatapos. And we will discuss that later. Dito na tayo sa interview, Ano'y na natin. November. Pwede bang magkwento ka? Bakit ka napunta dito, Dave? Inampun po ni Ka Martin. Doon po ako napunta rito. Inampon. Okay, inampon. So, sa makatuwid mga kababayan, mga katekra, talagang dati pa, malala na ang sitwasyon ni Dave. Okay? So, meaning to say, dati pa, wala nang pakialam ang magulang niya sa kanya. Dati pa, ay ano na yung magulang niya, pariwara na. Okay? Kasi unang-una mga kababayan, wag natin pagtakpan yung pagkakamali or kahinaan ng mga magulang. Oo, tayo hindi pare-pareha sa magulang natin. May mahihina, may malalakas. Okay? Sa katunayan, mga kababayan, mga katekra, yung magulang ni na si Ate Apple, yung magulang ni Dave, ay alam natin na na-issue siya sa bisyo. Kaya malamang ay nagkaganito ang buhay ni Dave at walang pakialam sa kanya ang kanyang magulang that time. Dahil nga mas may kinakasama na at mas inuuna yung sarili kaysa sa mga anak. So napag-decide siguro ng pamilya, nahayaan na lang si Dave. Kasi unang-una, hindi natin makikita yung bata dyan. Kung hindi siya, naghahanap ng kalinga ng totoong pamilya. At dyan po pumasok ang Tekram family. Ang Manalastas family. Okay? Inampon siya, kinupkup siya, binihisan, pinag-aral, etc. At sa lahat. Kasi unang-una sabi nga ng iba, binlag naman, pinagkakitaan naman, inano naman. It's basic po bilang isang vlogger at YouTuber. Basic po yun. Okay? Dahil nakilala si Dave at maraming gusto ng update kay Dave during that time, natural po na i-update ng isang vlogger. Okay? Hindi na lang si Tekram, Okay? Specific na sa lahat ng vlogger. Okay? Sa lahat na. Kasi ito ngayon ang nagiging issue. Pinagkakitaan naman daw siya. Bakit binababoy ngayon tong bata? Actually, it's not binababoy . It's all about integrity. Integridad na tinatawag, mga kababayan. Mga ka-Tekram. Dahil in the first place, sabi nga natin, hindi sila pagtatagpuin ng Diyos without purpose. May purpose po yan. At naging kasangkapan po si Tekram
upang makilala natin. Kasi in the first place, hindi, hanggang ngayon malamang nasa ano pa yan, Divisoria. Kinain na ng lipunan yan. Kinain na ng sistema ng kalsada. Oh. Kasi po sa hindi po nakakaalam, napakahirap ang sistema ng kalsada. Kailangan mo umayon sa sistema ng kalsada, 'di ba? Kasi baka kainin ka. Aapihin ka. Kailangan mong matutong lumaban sa buhay pag ikaw ay laking kalsada. Totoo po 'yan. Okay? So ito mga kababayan, ito mga katekram, itong pangyayaring pagkikita nila, yung interview na nakikita nyo dyan, dyan po nagsimula ang lahat upang mabago ang buhay ng isang Dave Manalastas. Uulitin po natin, hindi po siya hinanap ng pamilya niya. Si Tekram po ang humanap sa pamilya niya. And for us to understand kung ano ba talaga nangyari sa buhay ni Dave, bakit siya napunta dyan, bakit siya nagkaganyan, bakit may ganyan na pamumuhay ang mga bata. Actually, hindi lang naman si Dave. Marami pa po. Nagkataon lang na pinagkaloob ng Diyos na si Dave ang makilala ni Tekram. Tama ba? Am I correct mga ka-Tekram, mga kababayan? Kasi kung hindi, pinagkaloob ng Diyos yan, wala ring naghiwalay na Tekram and Dave Manalastas ngayon. Tama ba? At wala tayong nagiging topic. Wala kayong pinag-uusapan. Wala lahat. As in, no, hindi kilala si Dave. Okay? So, skip na tayo ron. So, sa makatuwid, mga kababayan, okay, nabago ang buhay ni Dave nung gusto siyang baguhin. Nino po? Ni Tekram. Hinanap ang pamilya, hinanap yung umampon, pinagawa ng bahay yung umampon, 'di ba? Nagkaroon pa nga ng mga issue diyan, 'di ba? At binigyan ng buhay ng magandang kinabukasan itong si Dave, 'di ba? Oh, magpasa hanggang ngayon ay meron sanang kinabukasan yung bata. At sabi nga natin mga kababayan, eto mensahe para kay Tekram, kay Sir Tekram. Alam namin wala kayong naging pagkukulang. Alam namin na nagbabago ang sistema ng kabataan. Alam namin nagkakaroon ng pangyayaring hindi inaasahan. Pero sa kabila ng lahat, Sir Tekram, lubos kaming nangihinayang dahil after all, no, masasabi natin mga kababayan na isa ka Tatay Tekram or Sir Tekram na nagbigay ng kulay sa buhay ng isang Dave Manalastas ngayon. Pero sa kasamaang palad, sabi nga natin, hindi natin mabibigyan ng hustisya ang unang nangyari sa buhay ni Dave. Dahil wala pa kayo sa buhay niya. Pero nabigyan nyo ng hustisya yung mga nagdaan taon na kung saan yung imposible ay nagawa nyong posible. Tama ba? Okay. So dito, mga kababayan, dito kasi nagsimula yung kirot. Dito nagsimula yung pagmamahal nyo kay Dave. Okay? Ayun lang po. Sino yun si Kang Martin? Nagkampun po sa akin. Paano mo yun naging kilala? Sa may basay ko po kasi dati natira.
Tapos yun po, nabaitan po siya sa akin. Inampun daw niya po ako. So, pagampon sa'yo, bakit ka umalis sa kanya kay kuya yung nagampon sa'yo? Hindi po ako umalis. Pupunta rin po ako doon. Ay, hindi ka umalis. Kumbaga parang nagsabi ka na pupunta ka dito, magtatrabaho ka. Alam po niya. Alam po niya na pupunta ako dito. Oh. Ayun na, kasi nakamute na yung iba. Kasi I'm sure copyright yun. Yun na sinasabi natin na yan yung tagpo na kung saan nagsimula ang relasyon ng mag-ama ni Dave at ni Tatay Tekram niya. Hindi natin maiaalis, mga kababayan, mga katekram, na naging ama talaga. Si Tekram kay Dave. Naging ama talaga siya. Okay? Oo, 'di ba? Panganay nga eh. Okay, ang tawag nila, 'di ba? So dito mga kababayan, dito na papasok yung usapin ng utang na loob. Until now pinag-uusapan ngayon. Sino nga ba ang totoong may utang na loob sa dalawa? Si Tekram ba o si Dave? Sino ba ang mas nakinabang? Si Tekram ba o si Dave? Okay? So, hihimay-himayin natin ngayon yan, mga kababayan. In the first place, mga kababayan, yung usapin po ng utang na loob, it's unconditional. Okay? It's unconditional. Wala po siyang batayan. Wala po siyang, hindi mo kailangang magtimbang. Dahil bakit? Sa senaryo ng buhay ni Kuya Tekram at ni Dave, ay parehas sila nagkaroon ng benepisyo. In a legal matter. In a legal matter, mga kababayan, mga katekram, in legal matter, etong pangyayaring ito ay karapatan. Okay? Karapatan ni Dave na mabigyan ng magandang kinabukasan. At ito naman, si Tekram, sa kagustuhan niya na mabigyan ng magandang kinabukasan, si Dave, inampun niya. Okay? So, doon nagkaroon ng legal aspect. Inasikaso ni Tekram yung legal na paraan para mapunta sa kanya yung custody ng bata. Naghain sila ng mga iba't ibang klase ng petisyon upang mapunta sa kanya yung kustodiya ng bata. Dahil nga sa kadahilanan na siya'y napabayaan. Etong senaryo na ito ay isa sa mga nakita, okay, ng batas. Ito ay naging isang batayan nila na may katotohanan yung sinasabi ni Tekram. Dumaan to sa legal eh. Okay, hindi naman mapupunta ang kustodiya kay Tekram kung hindi inilagay sa legal. Of course, dumaan sa legal yan. Alam ni Tekram yan. Okay, pinagpaalam yan sa DSWD at kinuha yung consent ni Dave at nung nag-alaga sa kanya. Dito mga kababayan, yung tinatawag na utang na loob ay hindi na po kung tutuusin usapin. Okay? Para sa akin to hindi na po usapin. Bakit? In the first place po, sila ay pinagtagpo ng Panginoon Diyos. Ang dapat maging usapin dito, okay? Sino ba ang dahilan? Yun eh. Sino ba ang dahilan ng pagkakasira ng mag-ama? At doon na po tayo papasok, doon po papasok sa usapin. Kasi para sa akin, both of them
is merong binigay, okay, binigay na na tawag dito, benepisyo sa bawat isa. Si Dave nagkaroon ng benepisyo nung napunta kay Tekram. Si Tekram nagkaroon ng benepisyo sa YouTube channel niya nung na-cover niya si Dave. Am I correct? Dun lang yon. Dun lang po tumatakbo yung senaryo ng utang na loob. So kung natin, both of them is meron silang kumbaga parehas, patas. Okay, patas. Ang tanong na lang dito, paano ba? Kung itong simula ay maganda, paano naging masalimuot sa pagtatapos, mga kababayan? Nagkaroon po ng pagtatapos dahil yan sa maling sistema. Dahil yan sa maling kapaligiran. Dahil yan sa maling mga tao na nakakasalamuha. Wala pong pinagkaiba yan, mga kababayan, mga katekram, na tayo'y nagpapalaki ng anak. Mismo sa sarili nating pamamahay. Mismong mga anak natin. Okay? Bakit nga ba nagre-rebelde ang isang bata? Sa nakakasalamuha. Bakit nga ba nagre-rebelde ang utak ng bata or na iinganyo sa mga iba't ibang bagay pag once na meron silang mga iba't ibang nakasalamuha na? Totoo yan. Influence ng mga maling tao, kung tawagin. Unang-una, eto example, may pinanganak ka, hindi naman bakla. Bakit naging bakla? Tama, mali. In the first place, alam nila sa sarili nila, hindi sila bakla. Bakit naging bakla? Kasi bakit? Lumaki na, puro kasama babae. Tama? May mga ganyan senaryo. Bakit naging drug addict yung anak mo na hindi mo naman supposed to be pinalaking drug addict? Dahil mga naging barkada addict. Tama, mali? Bakit nagkaroon ng sistema na ang bata nalilihis ng landas pag nagbibinata? Dahil din po yan talaga sa nakakasalamuha. Dati na mga anak mo, anak natin, na pinalaki natin, na bawal sumagot sa matatanda. Bawal sumali sa usapin ng matatanda. Bawal, 'di ba, tikman yung mga bagay na hindi dapat. Bawal panoorin yung mga hindi pa angkop sa iyong mata. Okay? Lahat yan nalalabag ng isang bata dahil sa curiosity nila. Tama, mali? Pero, si Dave po, ay laman na, simula ng pagkabata, laman na po siya ng kanyang kabataan sa kalsada. Okay? Laman na po siya ng kalsada. Meron na po siyang tatak. Yun yung tinatawag na tatak lansangan. Okay? For example, ako mga kababayan, ako may tatak lansangan na ako. Dahil ako ay lumaki rin ako sa lansangan, okay? Although may mga magulang ako. Pero, yung lansangan na yon, depende kasi Depende sa'yo kung papalamong ka sa sistema at pagpapatuloy mo yung pagiging tatak lansangan mo. Nasa sa'yo yun. Nasa sistema mo yun. Okay? Meron naman ang mga lumaki sa lansangan kagaya ko na mas pinili mawala sa lansangan. Tama, mali? Dahil napakahirap po natatanda ka sa lansangan. Napakahirap po nakatatandaan mo yung realidad ng buhay sa lansangan. Dahil sa lansangan po, naandyan po ang lahat. Utak kriminal, utak tagilid, utak tabingi. Wala pong tuwid yan. Maniwala kayo, walang tuwid yan. Bakit? Dahil ang takbo ng lansangan ay iba sa takbo ng pamamahay.
Kaya nagtataka tayo kung bakit nagkaganyan si Dave. Okay? Baka naman kasi, nabuhay muli yung tatak lansangan niya. Kasi nakatatak na sa kanya yan. Meron pong pride ang mga tao na pag nagising ang kanilang pride, dati naman akong batang lansangan, ano bang bago sa akin? Yun yung katwiran na tinatawag natin na baluktot. Okay? Yun po yung tinatawag na katwiran na hindi tamang pangangatwiran. Okay? Parang ganito yun eh. Papatay ako ng tao. Okay lang naman. Dati na akong pumapatay eh. Diba? For example, tumigil ka ng pagdodroga dahil nakakilala ka ng mga tao sa paligid mo na good influence sa'yo. Ngayon, napabalik ka sa mga tropa mo dating gumagamit na kasama mong nagturo sa'yo. Tapos, biglang pinapagamit ka, hindi ka na gumagamit. Ngayon, ang katwiran ng mga tropa mo, okay lang yan, sige na, dati ka namang gumagamit eh. Diba? Ganun yun eh. Hanggang sa matitikman mo ulit at malululong ka ulit. So, magtataka yung pamilya mo, mga kabagong kaibigan mo, anong nangyari sa'yo? Bakit napunta ka sa ganyan sistema? Diba? Akala ko ba kinalimutan mo na yan? Diba? Mga ganun tipo. Ganun din yun, senaryo nangyayari ngayon kay Dave. Bakit nga ba siya naging matigas kay Tekram ngayon? Dahil yan, malaki ang impluensya ng nasa paligid or nakapaligid or nakakausap ni Dave. Hindi lang kay Dave to sa lahat po. Kahit sa mismong mga anak nyo. Kaya all the time, always natin pagsabihan yung mga anak natin, okay, na meron kang sariling buhay, alam mo yung tama sa mali. Ngayon, kung pipilitin mong maging mali ka, diba? Ngayon pa lang, sabihin mo na kung saan ka patungo. Diba? Para may ayos ko na. Ganun dapat. Diba? Ngayon, ito, siguro, okay, sa rebelde yung nangyari rito eh. Rebellion, ika nga. Walang pinagkaiba yan mga kababayan sa mga anak natin na papariwara. Dahil nagre-rebelde sila, hindi nila magawa yung gusto nila, hindi nila ma-enjoy kung ano yung meron sila sa buhay nila ngayon. Okay? Isa lang naman yan mga kababayan. Ang nakikita ko, personal interest. May mga gustong patunayan siguro si Dave. Pero I think, maghihilom at maghihilom yan. I know the spirit being a father. I know kung ano ang damdamin ng isang ama, ng isang magulang. And I know, one of these days, darating yung pagkakataon na makikita nyo ulit na magkasama si Dave at si Tekram. Huwag natin tuldukan. Tandaan natin to. Huwag natin tuldukan. Okay? Yung mga bagay sa mga sarili natin. Kasi nangyayari yan minsan sinasabi natin na, ayoko na makita yan nanay at tatay ko. Kupal yan. Diba? Mga ganun. Ayoko na makita yan tinakwil na ako yan. Pero darating ang pagkakataon. Ito darating to. Kasi yung mga nasa paligid ni Dave, so far, hindi naman yan talaga. Ang totoong concern nila, hindi naman talaga concern yun Kasi kung concern tayo, bilang isang tao, tayo ang magsusulsol sa bata na magandang gawa. Tama, mali. Kung tayo ay good influencer sa isang bata, kung tayo ay good influence sa kapwa natin tao, magagawa natin yan. Kaso, ang nagiging problema rito, kaya nagkakaroon ng bitterness itong si Dave. Nagkakaroon ng panghihinayang si Dave sa buhay niya. Dahil siguro feeling niya, may mga bagay siyang hindi magawa
kapag kasama si Tekram. Or ang pamilya Manalastas. Tama ba? Naging issue dyan yung sigarilyo. Naging issue dyan yung pag-iinom. Tama? Naging issue dyan yung panonood ng mga diba, ipinagbabawal na site. Okay? Kasi yung mga bagay na yan ay number 1 po yan. Number 1 yan na itinuturo nating mga magulang na huwag gawin. Tama, mali. Ngayon, itong mga nakapaligid kay Dave ngayon so far, ito ay hindi po lifetime. Tandaan nyo yan, di lifetime. Ito ay panandalian lang. At yan, ito ginagarantiya ko, yan ay may hangganan. At pagtanda ni Tekram, marirealize ni Dave yan pag nagkapamilya siya. Legit ito. Marirealize ni Dave yan pag nagkaroon siya ng anak. At masasabi niya sa sarili niya, tama nga si Tatay Tekram. At doon darating sa punto, diba, na may tendency makita natin ang reunion ng dalawa. Pero maganda nga mga kababayan, mga katekra, na ngayon pa lang, maisip na ni Dave na hindi panghabang buhay ang kasiyahan. Hindi sa lahat ng oras ng buhay ay masaya. Darating tayo sa pagkakataon na mangangailangan tayo ng tunay na magulang. At ayun ang nakita natin, mga kababayan. Okay? Yun yung nakita natin sa dalawang ito. Na hindi magkaano-ano, pero nagturingan ng tunay na magkapamilya. Minsan kasi, mga kababayan, yung pangyayari sa buhay, kailangan natin i-apply yan. Kailangan natin maging lesson yan. Kailangan nating maging gabay tungo sa magandang kinabukasan. Okay? Yung mga nasa likod, okay? Matatanda na tayo. Matatanda na kayo, alam nyo na ang tama sa mali. Diba? Yung nasa paligid din ni Tatay Tekram, I'm sure, diba? I'm sure, alam nyo rin yung tama sa mali. Okay? Kung kaya pang ayusin, why not? Diba? Kung kaya pang bigyan ng kasi hindi naman na sila iba eh. Wag na tayo lumayo. Hindi naging magkaiba ito. Hindi iba itong dalawa na ito. Hindi binigyan ng ibang interpretasyon ni Tekram itong buhay na gusto niya para kay Dave. At sa mga naiblablog ni Tekram. Okay? So, sa mga nanonood ngayon, okay, comment down below kung isa ka sa mga nakakaintindi ng pinupunto natin. Kasi, etong kaguluhan na to, temporary lang to eh. Yang hiwalayan ni Tekram sa ni Dave, temporary lang yan. Maniwala kayo. Imposibleng hindi minahal ni Dave si Tekram. At imposibleng hindi minahal ni Tekram si Dave. Sa ngayon, nasa part ng curiosity si Dave. Pero darating, sabi ko nga sa inyo, darating sa punto, nababalikan niya yung sistema na, nakakamiss yung sistema na meron kami nila Tatay Tekram. Nakakamiss yung mga pangyayari sa buhay ko na nabago ko. Kasi in the first place, lahat ito dahil sa kanilang dalawa. Okay? Yung pagsasama nila, dahil sa kanila yan.
Pinagkaloob ng Diyos yan. Yung paghihiwalay nila dahil sa kanila rin. Okay? Nagkaroon ng hindi tamang pagkakaunawaan. And at the same time, nagkaroon ng mga taong hindi dapat involved dun sa usapan. Am I correct? Yan ang nangyayari sa pamilya Pag nahahaluan ng ibang tao, opinion ng ibang tao. Oo. Ganyan na nangyayari sa pamilya. Kahit sa personal mong pamilya, ikaw na nanonood ngayon, I'm sure, meron ka mga ganitong senaryo na pinagdadaanan. Okay? Karamihan sa atin, mga nandito sa Pilipinas, majority nasa ibang bansa na hindi nagagabayan ng mga anak nila. Yung mga nasa ibang bansa na hindi nagagabayan yung pamilya, ano ang may papayo nyo kay Dave? Na hindi rin, na alam nyo, nararanasan nyo, I'm sure, 100% sure ako yan, na may nakakaranas ng ganitong klase ng karanasan. Partida, magkasama pa to Kasi bakit? Yan yung sinasabi nating wrong influence. Impluensya ng mga taong nakilala mo, pumaligid sa'yo, at taong naging impluensya upang baguhin ang magandang sistema ng buhay mo. Okay? So, hanggang dito na lang muna ang ating video, mga kababayan, mga katekram. Maraming salamat din dun sa mga nag-message sa akin na magbigay ako ng opinion ko, magbigay ako ng saloobin ko sa hindi matapos-tapos, okay, na sistema na nangyayari dito sa mag-ama na ito. Dahil nga, may interview na rin si Dave na sabi niya, tama na, tigilan na siya, wag na siya i-content dahil wala naman na siya ron. May valid point naman yun. Pero dito kasi sa social media, hindi, lalo na yung mga marites, hindi mawawala yan Pag-uusapan at pag-uusapan ka, Dave. Dahil bakit? Nakilala ka. Nakilala ka sa vlog ni Tekram. Nakilala ka sa social media. Magtatapos ka rin sa social media. Okay, so hanggang dito lang ang ating vlog for this afternoon. Maraming salamat kung anong oras mo man pinapanood ito. Thank you so much. Ayan. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin, comment down below. Mag-send kayo ng link sa akin kung gusto nyong gusto nyo pong magpabigay ng reaction video. Okay, ito po ang ating okay, YouTube, Facebook. Okay, sa mga gusto pong mag-message at may mga gustong pa-reactionan, ayan, free to po kayo. Okay? Free po kayo na mag-send sa akin ng ng tawag dito, link upang mabigyan natin ng tamang reaction. Okay, yung mga gusto nyong paggawa ng reaction. Okay, so ito po yung ating tawag dito, Facebook account para po ayan. Wait lang Ayan po ang ating Facebook account. Okay, sa mga nais po mag-message sa akin, ayan, i-message nyo lang po ako at bibigyan po natin ng reaction yung mga nyo, gusto nyong pa-reactionan. Okay, maraming salamat po at mabuhay po kayo mga katekra, mga kababayan, saan man kayong sulok ng mundo naroon or bansa. Maraming salamat sa panonood. Once again, ito po ang inyong lingkod na si Birador Pikwa at your service. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at matulog tayo ng matiwasay. Maraming salamat po and God bless.